Para sa ulamin namin ng tanghalian, ito at nagluto lang ako ng sinabawang isda. Lunes hanggang Biyernes, ako nga yung nagdidesisyon at ako yung nasusunod sa kung ano nga yung uulamin namin. Lalo na nga pagkakaunti lang yung budget namin, tinitipid ko talaga na umabot niya hanggang sa susunod na sahod ng asawa ko. Pinagkakasya ko lang yung natitirang budget namin, kaya tipid na tipid talaga kami sa ulam pagka ako nga yung namimili. Tapos pagka walang pasok naman Sabado at Linggo, yung mga bata na nga yung pinagdedesisyon ko sa kung ano yung gusto nilang ipalutong ulam. At itong tatlo ko nga mga anak ay napakahilig sa sabaw, kaya nag-request niya sila na sinigang na bangus na nga lang daw yung lutuin ko. Hindi ako yung namalingki nito, nilista ko lang yung mga bibilhin nila pagkatapos sumama na nga rin yung mga bata. Nagpabili lang ako ng ilang pirasong talong, okra, pagkatapos nagpabili ako ng isang pirasong labanos at isang taling kangkong. Yung sahod ng asawa ko, inuuna namin bumili ng bigas, tig 25 kilos yung binibili namin, pero nung last na sahod niya, hindi nga kami nakabili ng medyo marami-rami dahil bitin na bitin niya yung sahod niya at kaunti nga kaya lang. Ngayon, nagpabili nga ako ng 2 kilo. Pagkatapos, itong bigas naman na sinasaling ko dyan, dala yan ng anak ko galing sa school. Yung pangalawa at pangatlong hugas bigas ko nga pala, tinabi ko at yun niya yung gagamitin kong pangsabaw dito sa lulutuin kong sinigang. Kamura pala yung talong pagka nagluluto ako ng sinigang, pinapadamihan ko yan. Hindi na nga ako kumukuha ng isda at yung mga gulay-gulay na nga lang yung kinukuha ko. Pero ngayon dahil medyo mahal nga, kaunti lang itong pinabili ko. Yung mga anak ko naman paborito nila yung kangkong. Pagka medyo mura yung kangkong, pagka 10 piso lang yung tali, 2 tali yung pinapabili ko. Ngayon medyo mahal yan, 15 pesos, kaya isang tali nga lang yung pinabili ko. Yung okra lang yung medyo marami-raming gulay dyan dahil paborito nga yan ni Chuchay, kaya pinadagdagan ko. Hindi na nga rin pala ako nagpabili pa ng kamatis dahil napakamahal nga ng kamatis ngayon. Pinakagusto ko pa naman pagka nagluluto nga ako ng sinabawang isda ay maraming kamatis. Kaya lang ngayon hindi na nga muna ako nagpabili. Ito nga pala yung hugas bigas na tinabi ko. Bago ako mag-asikaso ng mga gulay na ipangsasahog ko dito, pinakuluan ko na yan. Pagkatapos nung kumukulo naman na, tsaka ko na nilagay itong steam ng kangkong pati na nga rin yung bangus. Pagka yung hugas bigas nga pala yung ginagamit kong pangsabaw, pagka nagluluto ako ng mga sinabawang isda o kaya tinulang manok, mabula yung sabaw nito kaya tinatanggalan ko nga yung mga lumulutang na bula. Pagkatapos ko pala matanggal yung parang maduming kulo, naglagay naman ako ng mga pangpalasa kagaya nga nung paminta at ng asin. Ilagay ko na nga rin yung labanos pati na rin itong dahon ng kangkong. Gusto ng mga bata yung sobrang lambot niya nitong mga dahon, kaya sinabay ko na nga dyan sa pagpapalambot ng mga iba pang gulay kagaya nga nitong okra at talong. Nadamihan ko nga rin pala ng paglalagay itong niluto kong sinabawang isda, kaya nung nilagay ko na itong mga gulay, parang umaapaw na nga yung sabaw dito sa kasirola. Habang inaantay ko naman yung mga gulay na nilagay ko doon sa sinabawang isda, ito at inasikaso ko naman niya muna itong saging na lulutuin. Ang araw nga pala na to ay Sabado, nandito sa bahay yung mga bata, wala silang ganap sa school. Pagkatapos, day off nga rin ng asawa ko, kaya nag-request nga sila na magluto ako nitong saging. Bukod sa biko at pansit, itong pritong saging yung isa sa pinaka nire-request nila pagka wala nga silang pasok sa school. Lunes hanggang Biyernes naman, hindi ako nagluluto nito dahil nga marami kaming kanin na natitira sa tanghali. Pagkarating naman ng hapon, yun yung mini-merienda nila. Tapos paborito nga rin to ng asawa ko, kaya nagluluto ako nito pag andito kami lahat sa bahay. Gustong gusto ng mga anak ko yung makapal nga yung coating nitong saging, kaya dinadamihan ko nga yung paglalagay ng harina. Pagkatapos ko nga mahiwa-hiwa yan, itong 2 chikiting ko na nga yung naglagay dyan sa mixing bowl dahil kanina pa nga yan nasa gilid at gustong gusto na nga ilagay yan. Pagkatapos ko naman mahiwa yung mga saging, binalikan ko naman itong niluluto kong sinabawang isda. Luto na yung mga gulay, malambot na, kaya naglagay na ako ng tamarind powder. Pagkatapos tinikman ko naman kung sakto na yung mga pampalasang nilagay ko, at sinsakto naman na yung lasa, hindi na nga ako nagdagdag at dahil malambot naman na yung mga gulay, saglit ko na lang na pinakuluan yan para malusaw na lang yung tamarind powder na nilagay. Anong oras na rin kasi at nagugutom na nga yung mga bata. Kanina pa nga sila nag-aantay na maluto itong ulam. Ito na yung ulam namin para sa pananghalian. Pag gantong matinik na isda yung ulam namin, hinihimayan ko muna yung mga bata bago nga kami kumain. Matinik itong isdang bangus, pero isa to sa gustong-gusto ng mga bata pagka nagluluto nga ako ng gantong sinabawan. Hindi naman na kasi sila naghihimay dahil nga hinihimayan ko na, tsaka na ako kumakain pagkatapos ko na nga sila mahimayan tatlo. At pagka ganto nga na may sabaw yung ulam namin, hindi nga pwede na hindi tig-isa sila ng higupan ng sabaw dahil nga nag-aagawan yan at nag-aaway-away pa nga minsan. Itong mga anak ko kasi pare-parehas nga mahilig sa sabaw, kaya nilalagyan ko yan sila ng kanya-kanyang lagayan ng sabaw. Ito na yung ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!